sige. Na-disappoint po sa sarili ko kasi sayang din po yung sponsor. Tapos yung taon sayang din po na hindi ako makapag-aral. Oo, kahit ako na-disappoint ako dun sa nangyari. Nung sayang yung taon na hindi ka makapag-aral. No? So, anong decision mo dun? Anong idea mo dun? Anong masasabi mo dun? Hindi po ako makapag-decision dun ay kasi yung mga kapatid ko kasi andun na eh. Pag andun sila tapos walang mag-aalaga, di... Magandang araw mga kababayan, mga kalakotsera. So muli si Madam Yula, ang inyong Madam Daming Lakotsera. Nandito tayo ngayon sa bahay ng lola ni Leah May sa kanyang lola. Basta lang ngayon sa bahay ng lola niya. At atin siya kukumustahin kasi mayroon kasing pinapatanong yung sponsor dahil din kay Leah May. Kumusta si Leah May? Okay lang. Kumusta yung mong pag-eskwela sa TESDA? Okay rapod. Kung sa may mong gibate, anong feeling mo kung kinausap natin yung social services doon, student services doon sa school na hindi nga tayo napagbigyan? Na-disappoint po sa sarili ko kasi sayang din po yung sponsor. Tapos yung taon sayang din po na hindi ako makapag-aral. Oo, kahit ako na-disappoint ako dun sa nangyari nung kinausap namin si student services. So, hindi mo naman kasalanan yun. Huwag mong isipin yun. At siguro may reason. Ano man yun. Pero hindi kami tumitigil kasi ngayon may kakausapin uli namin yung may kakilala si Mother J na doon sa school. Sana ay mapagbigyan pa tayo. Daddy din ay varsity kapitan. Kinausap din namin. At ang sabi ni Tito ay nagtanong niya muna kung nakapasa ka ba daw doon talaga sa exam. Sabi ko hindi ka nga nakabot sa cut-off sa 34, hanggang 30 ka lang kasi kung nakapasa ka hanggang 34, pwede ka talaga niyang ka doon sa agriculture kasi pinapatanong ni Tita Minda na ano ba daw talaga ang plano mo after kasi nalam niya na nag-TESDA ka, di ba? So, kumusta ang TESDA? Okay lang naman po. Malapit na kaming matapos. Sa matapos na yung TESDA mo. Kasi sabi ni Tita Minda, kahit daw pag-aralin ka niya muna ng TESDA para hindi daw masayang yung taon mo, tutulungan ka na muna niya sa TESDA. Tapos, tsaka ka mag-enroll for kahit sa second sem. Pwede pa kaya second sem doon? Ano sabi doon sa Pwede yung second sem? Sa Norso? Wala kayo idea? Wala. So, kung pwede sana, second sem, kung makapasok siya ng second sem. Pero sabi nga ni Tita Minda, kung kaya pa daw, kung nagtitesta ka pala ngayon, suportahan ka niya hanggang matapos ang TESDA mo. Patapos na pala ang TESDA mo. Ang plano mo? Yan po, magpapa-enroll na lang po sa mga kapatid ko dun sa Kabangkalan. Sa Kabangkalan City, yun sa tita mo, sa kapatid ni mama mo. Kasi mga kapatid niya nandun nauna na. So susunod ka sana doon para pa-enroll. After pa-enroll, ikaw na rin mag-aalaga doon sa kanila. Opo, kasi walang time si tita doon. Kasi may negosyo, may tindahan. So, anong plano mo doon? Aside sa pag-aalaga ng kapatid mo, magtatrabaho ka doon? Ano daw po, sabi ni tita ay magnenegosyo kami yung ihaw-ihaw. Mag-ihaw-ihaw ka doon. Pero magbigyan ka ng chance na makapasok dito sa Bayawan City ng trabaho. Is it possible na doon yung mga kapatid mo, tapos dito ka magtatrabaho? Magpapaalam po muna kay tita. Kung papayag siya na andun lang po yung mga kapatid ko, papasok po ako yung din sa City Hall. Pero baka po hindi siya, kung kaya niya po alagaan yung mga kapatid ko. Kasi ang ko din namin doon, if in case na if ever na makapagtrabaho ka dyan sa Bayawan City Hall, ay pwede ka sa uwian sa amin. Kasi malapit lang sa Tabang lang naman kami, malapit lang doon. At hindi rin sa'yo mahirap pag uwian ka dito. So pwede ka ma-stay sa bahay habang nagwo-work ka doon sa City Hall.
Sana, kung maka-work siya doon sa City Hall. So, yun ang ano natin, dalangin natin, na yung case na ano. Pero kung disisilo ka na talagang doon ka sa Kabangkalan, wala naman kami din nagawa ko. Decision mo rin naman pa rin. Kasi si Tita Minda, sabi niya, tinatanong niya lang kung sana nga makapag-aral ka nga. Kung hindi ka pa talaga makapag-aral, supportahan ka niya sa TESDA muna. Ngayon TESDA pala niya, ipatapos na. So, kasi sabi niya, pwede ka naman bigyan ka ng allowance habang nag-aaral ka, pamasahin mo, sa pagte-TESDA mo. Pero kung patapos na yung TESDA mo at kailangan mo talagang pumunta ng Kabangkalan, wala naman kami magawa doon. Pero sayang, kasi sayang yung taon na masayang yung taon na hindi ka makapag-aral, no? So anong decision mo doon? Anong idea mo doon? Anong masasabi mo doon? Hindi po ako makapag-decision doon kasi yung mga kapatid ko kasi andun na Pag andun sila tapos walang mag-aalaga. Ang kapatid ko po si Lexter Francisco. Bunso po namin. Bunso ninyo. Ilang taon na si Lexter? 6 po. 6 years old. Ito ay inyong bahay. Apo. Sinong kasama niyo dito? Kaming magkakapatid lang po. Kayo nilang kayo magkakapatid? 4 po. 4. Saan yung dalawa ngayon? Andun po sa tita namin nagtatrabaho po yung panganay, tapos yung kasunod po sa akin ay sinama niya din doon po. So dito kayo lang ni Lester na iiwan. Saan ba yung mga magulang niyo? Si mama po ay patay na nung yung 2021, tapos si papa po ay iniwan po kami ni Papa. Ano bang nangyari? Si mama mo namatay. Ano kinamatay ni mama mo? High blood po. High blood? Blood kayo inatake. Tapos, naiwan kayo sa papa niyo. Apo. Tapos ngayon si papa niyo na umalis. Kailan lang umalis si papa niyo? Matagal na po. Siguro mga 5 months na po. Umuwi siya dito mga 1 week lang po. Tapos iniwan din po kami agad. Saan ba kayo dati? Dito lang po. Wala minis. Saan kayo galing dati taga saan ba si papa mo? Sa Mindoro po. Dinala po kami ni Papa doon. Tapos nung andun po kami, pinabayaan niya nung dito po kami. Kung meron kang gusto sabihin sa tatay mo, andyan, pwede naman tayong panawagan. Ang gusto sabihin mo sa papa mo? Ano lang po. Kung makita niya man po ito ay sana magparamdam nung din po siya para na lang sa mga kapatid ko na maliliit. Kasi kaya ko ibigay po kahit sa kanila. Yung pagkaama lang po hindi ko kayang ibigay. Kaya sana kung makita niya man ay bumalik na siya. Ano ngayon ang masasabi mo doon sa alok sa inyo ni Tita Minda? Thank you po ulit dyan sa sa opportunity na po ulit na binigay niyo sa akin. Kaso nga lang, hindi pa talaga sure kung kasi may kapatid din po ako. Yun nga lang po yung bilang problema. ate, ikaw siya na kasi yung naging nanay na ng mga kapatid niya. Hindi ka makapag-desisyon. Opo. Sabihin mo muna sa tita mo. Kasi magpapaalam po muna ako kung kaya niya po na mapasabay yung pag-aalaga sa kapatid ko, tapos yung maliit na negosyo nila. Yun lang po. If in case kasi kung makapag-work ka na dito, pwede yung mga kapatid mong dalawa, wag mo na lang i-transfer. Dito na lang sila sa lola mo. Tapos kasi kaya lang, kung hindi ka rin uwian, sino rin mag-aalaga dito? Sila lang ni Lola din dito. So, ang hirap. Kahit ako nahirapan ako mag-dyan. Kahit ako. So, sige, ganun na lang. Kung basta, bibigyan ka namin ng feedback kung regarding dun sa regarding dun sa school, sa
kung pwede ka pang ma-enroll talaga by opening dyan sa Negros Oriental State University, or kung ano man, kung mag-work ka man dyan, kung ano man yung offer, at i-update natin si Tita Minda. Update naman si Tita Minda, update kita para kung ano, tapos bigyan mo na lang ng idea yung auntie mo, kung yung tita mo, kung what if ganyan mangyayari, is it possible. Kung hindi talaga, wala naman kami magagawa. So it's up to you, it's your decision kung ano talaga. Pero ang gusto lang ni tita kasi, ang gusto lang ni Tita Minda makatulong sa iyo na makapag-focus ka dun muna sa pag-aaral. Na for example sa TESDA, sabi nga niya, TESDA kung gusto mo magtrabaho talaga, kahit dun muna sa, kasi grade 12 ka na no? Pwede mo dun muna sa trabaho talaga na sa city, or may income ka talaga monthly or sahod na regular, kasi na magtitusino ka lang. Siyempre, hindi naman sa wala nang problema doon, kaya lang ang lang ni Tita Minda doon na sana magkaroon ka talaga ng regular na work, or yung trabaho talaga na merong kinikita sinsenas katapusan, kung mag-work ka naman lang. Pero kung yun ang gusto mo para maalagaan mo rin yung mga kapatid mo habang nandun ka sa kabangkalan, okay din naman yun. So, maganda rin yung idea ng auntie, tita mo na kahit mag-negosyo lang muna kayo doon. Kasi yung tita naman niya may tindahan din doon. Ayun. So, ayun yung update kay Lea May. At sana Lea May ay maano yung nilalakad natin ngayon na makapasok ka pa. No? Sayang din. No? Sayang ang taon. Sayang ang taon. So, anong ginagawa mo dito sa bahay ng lola mo? Dito ka lang muna nag-stay kasi wala ka ng kapatid eh. Siya na lang kasi mag-isa, yung kapatid niya wala na. So, dito nang muna siya sa lola niya na bahay. Then, ano nagawa mo dito? Ano lang po dito mo, tambay lang po muna. Tulong-tulong kay lola at lolo. So, ngayon bibigyan mo na kita ng tapos may pramasahe ka pa ba nung binigay natin nung nakaraan? Ay, yung yung 1,000 ay pinadala ko po doon. Pinadala mo sa kapatid mo para may bait naman ni So, hindi mo ginamit. Nag-summer class na po doon yung ay si Lexter. So, ito, bigay ko muna to, galing to kay Tita Minda, para meron kang magagamit sa pag-aaral mo, sa pamasahe mo. Kasi yung parent walang binigay natin sa kanya nung nakaraan, pinadala niya sa kapatid niya. So, ito ay gamitin mo para magamit mo sa school habang nagte-TESDA ka, ha? Para may pamasahe ka, may pambaon ka. Kasi pumapasok ka, may baon ka ba? Kinakain mo doon. Ay, may baon po kami araw-araw. Kanin? Nagbabaon ka na lang. So may panggamit siya. So ano masasabi mo kay Tita Minda? Thank you po ulit dito sa tulong, Tita Minda. Tita Minda, salamat po. Sana madaming blessings pa yung dumating sa inyo. Ayan. So thank you so much Tita Minda sa binigay niya na pang-allowance din kay Lea May para may magamit ka lang muna for this week. So ayan, thank you so much Tita Minda, Black and Girl of Germany, na walang sawang tumutulong sa atin dito sa ating mga kababayan. Lalo na kay Lea May na talagang tinuano niya at sabi niya kung kailangan niya munang suportahan si Lea May hanggang nandito pa siya, makapag-aral si Lea May or makapag-test or makapagtrabaho, tutulungan niya si Lea May. So, bait-bait yung Tita Minda. So, sabi niya, kasi na nga siya dun sa kwento mo. Sabi niya, sa murang edad mo, ay malaki na yung responsibilidad mo sa mga kapatid. Natuwang siya, believe siya sa iyo. Kasi sabi nga niya, nung siya daw nag-aaral din, hirap din siya, nung nag-aaral siya, nung college siya. So, parang ramdam niya yung naranasan mo ngayon. So, thank you so much, Tita Minda. And also, kayo Bibi Love na walang sawang tumutulong sa atin dito sa Negros Oriental, sa ating mga activation dito sa Negros. Thank you so much at please like, share, subscribe to Tita PB Love's YouTube channel, PB Love, na makita niyo po sa inyong mga screen. And kay Ivar, na ating cameraman at ating driver kay Nessa, thank you so much. At sa ngalan po ni Pugong Bihero, sa aking mga kasamahan sa PB team, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, at kakain na po kami ng kamuting kahoy balanghoy na hinanda ng lola ni Lea May. Thank you Lola Conchita sa inyong handang pakain sa amin na balanghoy.